Hello, hello. Join me. Magputol ko sa sagbot diri sa luyo sa balay. And karon pa ko kagamit ani balik. Kay pag summer wala jud kay milimpyohanan ani nya nakalimpyo na among farmhand ani kausa. So this is what I usually do. I mean, one of the things I usually do in the farm. And thanks to Donna and her auntie aning grass cutter kay manual gid ko sa una katong gunting head shears niya pungpo puy-puy gid kaayo niya pila ka adlaw kay di ko kahuman og sa kaadlaw kani siya dili kaayo gamay ra man iyahang battery unya iyahang auntie ni palit ani nagtuo og dako so di siya ganahan kay gamay ra sad kaayo gihatag namo. Yay kay need gid kaayo namo akong maguwang akong amiga sige ingon na palit na grass cutter niya mahadlok man gid ko anang ma-scam. So ang ilahang auntie abi nila og dako so murag na scam sa to siya siguro sadly, but thankful mi kay iya ra yung gibili na mo niya mo na ni akong gigamit di kay siya dako battery so mo limpyo siya or magamit na ko siya within 20 minutes kapin niya usahay og sige-sige di gyud nako mapahuway like di nako maputol full gyud nako mga 15 minutes ra siguro so charge na pod yeah, balik na pod so mura ni siya ako ang kasagari buhaton pero dili for the rest of the day i-charge nako balik ko kausa kanya I do different task and also mutabang po namong farmhand og limpyo sa mga sagbot labi na tong gahi kaayo so dili na siya madaan ni kay gamay ra kailangan gyud siya sundang so they do that and nakasuway mi ani og trim sa dragon fruit kanang namay uban nga dagko o baga gyud so mas malangay na noon siya kay kaskay siya og kanang battery labi nagmahabol na iyahang blade. So sige pod na mo baid ang blade niya puli-puli katong plastic if humok ra nga sagbot niya katong steel nga blade kung kanang gahi-gahi gid nga sagbot because we don't do herbicide kanang para patay sa sagbot sa una sige-sige mi kay dali ra gid siya niya dugay na pud mo tubo pero nakahibaw mi from a farmer sa dito sa farm, I mean dito sa bukid, sa barangay na it's not very good for the soil and for the plants. Kay something ma-acidic siya or kanang mausab gid ang composition sa soil. So, nitan ako mga video sa YouTube which is mausad ni siya guys akong sigig buhat. Every time na ako gusto mahibaw-an, I check YouTube and I'm so glad people are sharing their stories about how to maintain the farm, unsa nga mga panggamiton naturally nga dili ka ma-harm and di sad ma-harm ang environment. I watch 2 or 3, dili ko magdepende ra og usa and then sometimes I Google and read a lot para og unsa ang info nga gihatag sa usa I can double check with the other vlogger or farmer and then check with Google before I apply it kay wala gid mi idea anything about farming. We just love the idea of it from the beginning and then realize it's too many responsibilities especially if environment friendly ka nga pagkatao kami ni Ron di mi patuyang so inspired by our relatives sad nga kanang may ta organic may ta kanang dili ta makuyawan mukaon kay bisag unsay gi-spray bisag unsay gi-abono so muna specific sad kay mi ana scheduling and all and then ako lang i-share kani nga area nga gihatag si mami nga mangga kanang luyo nako Indian mango siya gid nagtanom ana mga 4 na siya kabuk diha or 5 and then sa pika side nako na amigi linya pod nga limonsito and then far back mga mulberries gihapon
And we are so happy kay na ay new member of our farm, Sinaguilas. Kinsa ganag Sinaguilas kami ganahan kaayo mi nya abi na mo og itanom gyud siya from liso. So ana may mga una lang ta niya atong itanom na amay kaila mong farmhand nga pwede ra day siya og mature cutting from a tree. So nagkuha sila kay naa may kahoy nga karaan na kaayo dito sa next sitio. So nagdasyag upat ka buok. Someday I'll show it to you. So muna siya ang mga fruits diri sa farm. We have finally nami avocado also from mommy. I think naapod mi lemon gani. Nakalimot ang gyud ko asa kay muna siya wala mi nakabutang og name tags. So murag thorny siya. Ako pa nang i-check kung maubag ito siya or limonsito ra to or ana. And then we also have sabana. Wala ko naka-video ana katurang lansones last time. So I'll show it to you also. And among new project is cacao na namin natanom but summer man siya so wala sa namo siya gi final potting kung asa namo gyud siya ibutang. And karon nag-instruct na ko together with our farmhand kung tan-awon asa ang maayo nga yuta for cacao. Na namin gisample og tanom so hopefully we can do it there. And I hope I can show it to you if di sad ko malimot. Kay malimot ko permi unsa akong dapat i-document because I want to document a lot of things from our year 1 in the farm onwards. And then most sa among tanom kay gikan sa liso nga gi-advisean mi sa uban nga markot na lang kay para dali ra mamunga. And then we realize we're on year 3. So nakaana may bitaw no para gamay na lang atong huwat. Mo try lang tag markot. So among gi huna-huna nga i-markot is palit og marketed na kay kanang apple mango kay lami jud kaayo ang apple mango. So muna siya among palito na sa nursery sa Mandawi. Nakapangutana na mi ato and probably will visit personally na lang kay na malihog ra mi ato so we can really see unsa pay lain nga mga fruit trees nila didto and we can start adding more fruits para puhon-puhon na ami panghuaan og prutas. And among kuwang is makopa and tambis. So nami nakitaan makopa basi magmarkot lang mi ato sa unahan ra pud. And then tambis mangita pa sad mi nya i-markot na lang namo kay those are the fruits that we really like. So anyway, going back to this task, usay mangibot ko sa kanang mga tag-as kanang nagkatay-katay nga sagbot kay mo jaman ang cutter kay mo apil og tuyok. So muna hawanan ako siya and then before I do grass cutting mag-rake sa ako sa mga bato kay kanang mo sa siya makalangay na ako kay mo undang og tuyok og makaigo siya og bato or kanang mga twigs nga dagko kanang twigs ra noon nga gagmay or patay na maputol ra gyud niya so makatiwas ra ko. But most of the time mag-rake gyud ko especially kaning portion sa luyo kay naay mga bato-bato itapok ra nako around plants para nindot siya tan-awon. And then I do grass cutter. Muna siya, hawi siya sa hawak. Ug sa bukton, first na ko gamit ani pamaol gyud akong bukton nga mura akong nag-weightlifting. Ang ubos nga parts akong bukton og akong abaga pero I do it daily para dili makalitan akong system niya. Of course, stretching kung makanumdum ko. Pero karon ako naging gitry nga mag-stretch na ko before I do farm works kay grabe gid ang pamaol ikahuman niya. I want to do the same task the next day kay para maanad akong muscle ba. And it's very challenging. Sige ra mig limpyo. Never ending.
But if naapoy season sa fruiting like dragon fruit, among lakatan, malipay rapod ba yami. And it's a very slow paced life unlike sa city. We've decided to move in here kay wala sad gyud mi choice ato pag down sa negosyo sa syudad. So nakapuyo gyud og bukid, and it's very refreshing. We feel renewed. Ron has to do a lot of transactions in the city to maintain the farm kay actually kung na ay farm, kailangan gid siya og farmhand to clean every single time. Unsa nga mga tanom kailangan siya i-follow up og limpyo. Daghan may gipang tanom nga fruit trees, but you don't just plant it and then forget about it and let it grow. Dili gyud, kailangan gyud siya sigihan nimo check, kuhaan og weeds, bisbisan, especially mo straight nga walay uwan. Unya, maura to siya. Thanks for joining me. See you next video kung unsa na sad among ma-share about the farm. Bye!